Sure, ano yung mga bagong inihayagan ni Senator Ontiveros kaugnay ng pagbaliktad ni Michael Maurilio sa kanyang mga naging pahayag? Aga, you have crossed the line. Sobra na kayo. Ito ang pahayag ni Senador Risa Ontiveros laban sa mga nasa likod ng video na nagpapakilalang si Michael Maurilio o alias Rene na pinasinungalingan ang kanyang mga naunang pahayag habang inakusahan pa ang mambabatas na pinilit at binayaran siya para tumistigo laban sa Kingdom of Jesus Christ o KOJC leader Apollo Quiboloy. Ayon kay Senador Ontiveros, ang video na ay hindi lamang fake news, kundi inilabas rin ito kundi isa itong malinaw na paglaban or witness tampering. Bukod dito bukod sa harassment sa mga biktima at testigo na nagpapakilalang laban or kaso laban kay Quiboloy, maging sa mga staff ng senadora ay isa rin tong pag-atake. Ito ay dahil sa naturang video ay nagsiwalat ng pagkakakilanlan ng ibang mga testigo at mga biktima at naihayag ang mga personal na impormasyon ng mga staff ni Ontiveros na naglagay sa peligro ng mga tao. Ngayon, anya ay nakararamdam ng takot ang mga testigo at biktima sa pagdinig ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality sa mga alegasyon ng seryosong krimen laban kay Apollo Quiboloy at sa KOJC. Dagdag pa ng senador, nagdulot ito ng mas pag-iingat sa kanyang mga staff at kanyang mga pamilya. Ngunit binigyan din ito na hindi lamang ito pag-atake sa kanyang opisina, kundi ang sa pagsasabi ng katotohanan. Hindi dapat anya hayaan na takutin nila ang mga witness at sindakin nila ang Senado. Bunsod nito, sinabi ni Senador Risa Ontiveros na kinonsultan niya ang kanyang mga legal team at sa Miyerkules ay maghahain nito ng reklamo sa National Bureau of Investigation o NBI. Ito ay upang humingi ng kanilang tulong sa pag-iimbestiga laban sa mga taong responsable sa likod ng paglalabas ng naturang video na inilalabas sa kanilang mga disinformation network. Ito anya ay unang hakbang pa lang sa marami pa nitong aksyon na gagawin kabilang ang filing ng criminal complaints alang-alang sa mga testigo, biktima at sa Senado. Inihag naman din ni Ontiveros ang ilang palitan ng email sa pagitan ni Maurilio at sa opisina niya na patunay na paulit-ulit na nagboluntaryo na magbigay ng pahayag si Maurilio. At sa pinisantang email conversation ay nakalagay rin dito na si Maurilio itong unang humingi ng financial assistance sa opisina ni Ontiveros na siya namang itinanggi na ni Ontiveros at sinasabi ng kanyang opisina na ito ay mahigpit na itinagbabawal sa kanila. Yan muna ang latest dito sa Senado. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Asher Kadapan Jr.